Good morning, good morning, good morning. It's ang araw po ngayon ay araw ng Lunes. Ayun, at Mayo 7, no? Mayo 7. A6 ba? Oh, sorry, A6. Nakita mo, napati ako na-advance na rin. But anyway, sa ating pong pagpapatuloy, abay napakarami nating pag-uusapan. At umingi rin po ako ng ilang pagpapasensya, ayun, ng ilang pagpapasensya do sa ating mga kababayan, do sa mga sumusubaybay po ng Alerto Balita dito po sa Elizalde Broadcasting, ay marami lang po tayo naaasikaso. But anyway, bago po ako tuluyang umere, nais ko muna pong batiin ang aming pong boss na si Tita Mel Elizalde, ang aming pong CEO na walang iba kundi si Attorney Winfred Elizalde, at syempre si Kuya Hill, at ganun din po ang aming pong Assistant from the President na walang iba kundi si Sir Chot na lagi namin kasama dito po sa Elizalde Broadcasting. At syempre ay dito po sa aming studio ay marami nagtatanong, saan daw po ba yung opisina ng Elizalde? Kami po ay nasa panulukan ng Calao Avenue. Yan, nasa panulukan po kami ng Calao Avenue, ang Elizalde Broadcasting. At syempre, doon po sa ating pag-uusapan, nabay uunahin ko na. Uunahin ko muna yung aking partner, dumating na si Mr. Boy Lake. Inaano ko na ho, medyo nag-aasikaso pa. Ngayon, doon po sa ating mga kababayan na patuloy na talaktakan o talastasan sa atin. Ngayon, kung kayo po ay merong question, meron ko po kayong mga gustong sabihin, abay pwede nyo po kaming tawagan, Pwede nyo po kaming tawagan doon po sa amin landline na 8820-3805, at syempre doon po sa aming cellphone number 0999-710-6898. Doon po yan sa mga gusto pong sumama dito po sa aming pagla-live. Okay? So, magandang umaga, partner. Magandang umaga po. Ako po humihingi ng pamanin, dala po na iba na po talagang lolo. Bet parang pagod ka na, hinihingal ka. Nagmamadali ako, mahabol ako sa oras. Parang hindi ka umuwi, Umuwi ka ba? Oo, kahapon. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po nakikinig sa aming programang Alerto Balita at Sulyap. Ako po yung mabati ng magandang umaga. Umagang napaka-kulimlim, pero po ang dampilang hangin ay napakainit po. Kaya dapat po tayo mag-ingat. Nanatili pa rin po mataas ang heat index na po ng ating bansa. Maabot po ng 42 to 43, sa Pangasinan 51 na po. Ayun. At syempre, partner, 16 na lugar na nagtala ng pinakamataas na index, chairman. Abay, isipin mo, 16 na lugar sa bansa ang nagtala, chairman, ng pinakamataas na heat index o matinding ramdam ng init sa katawan. Ako, iba kasi ako pag sa gabi ako nag-iinit. Iba yung mainit sa gabi. Ikaw yun. Iba yung nag-iinit sa gabi. So sa latest data po ng Pag-asa, ang Apari, Cagayan ang nagtala ng pinakamataas na heat index, chairman. Kahapon, May 5, na pumalo ng 48 degree Celsius. Na nagtala naman ng 47 degree Celsius ang Dagupan, Pangasinan. Samantalang 45 degree Celsius sa Birac, Catanduanes. Napakainit to, chairman. Samantala, 44 degree Celsius ang naitala sa Lawag, Ilocos Norte at Buknotan na La Union, habang 42 degree Celsius sa Masbate City at Tuguegarao City. Nagtala rin ng 42 degree Celsius sa Batac, Ilocos Norte, chairman. Cotabato, Maguindanao, Puerto Princesa, Palawan, Cuyo, Palawan, Baco, Ilocos Norte, Zamboanga City,
Dumagas, Iloilo, Kasiguran, Aurora, Isabela at Bagak, Ilocos Norte, Chairman. Abay talaga naman, oo, sa tindi ng init. Kaya doon sa ating mga kababayan, especially, doon po sa mga, doon sa mga senior citizen natin, Chairman, abay, ingat-ingat po tayo doon sa heat stroke, ha? Kasi napakahirap po niya. Kapag alam ninyo na hindi na po nakakayanan ng init, no, ng init ng inyong katawan, pwede nyo po kayong pumasok sa mga mall. Ha? Yung mga mall na pwede nating pasukan at magpahinga, magpalamig, no, hanggang sa bumaba po yung init ng katawan. Ito pa, Chairman, kapag galing kayo ng labas, sa labas, ha? Galing kayo ng labas, galing kayo sa init, huwag kayo basta-basta iinom ng malamig na tubig. Ha? Ito po, isang alalong po to kasi nababasa ko dito, Chairman, eh. Kasi maraming doktor ang nagsasabi na kapag galing ka sa init, huwag kang basta-basta iinom ng malamig na tubig dahil isa daw po yon sa nagiging dahilan para sa pagsisikip ng ating mga ugat. Lalo-lalo na sa puso. Kasi sa totoo tama naman, di ba? Tama naman. Pero kadalasan kasi yung iba naman kasi yung pag-inom ng malamig na tubig katulad ng mga kumakanta. 'Di ba? Iba naman 'yon, 'di ba? Kasi yun naman pag kumakanta ka, yung bumibirit ka, hindi ka naman pwedeng uminom ng hindi ka pwedeng uminom ng mainit na tubig. Kailangan talaga malamig. Para nga yung hindi maano yung voice, yung boses, no? Kaya doon sa ating mga kababayan, lagi ko po sinasabi sa inyo, huwag basta-basta iinom ng malamig na tubig. Kung pwede, maghintay po tayo kahit mga 30 minutes to 15 minutes para lang po ma-absorb ng katawan natin yung maligamgam, no? Maligamgam na sistema. Yun lang po ang gagawin natin. Huwag po tayong kasi hindi natin alam ang sistema ng katawan natin at panahon. Chairman. 'Di ba? Ayon sa DOH na ayon sa mga nababasa ko sa mga ng doktor. So sa bagay sa akin naman totoo naman 'yon. Kasi kapag kasi sa totoo lang kapag galing ka sa init, Chairman, abay napakasarap uminom ng malamig na tubig, pero masama rin pala sa katawan. Huwag kang iinom na sobra-sobra na magtubig na malamig. Oo. Kaya kung galing kayo kung galing kayo sa labas, galing kayo sa init, huwag basta-basta iinom ng malamig na tubig. Kailangan ay magpahinga muna kayo after 30 minutes tsaka kayo bumanat ng malamig na tubig. At least yung inyong mga ugat nakaano na noon eh. Nakabuka pa rin. Kumbaga sa nakapagpahinga na. Mas 'di ba pag ikaw bumubuhos ka ng katulad kunwari ng isang ano ba tawag dito, yung isang bituka lang, yung bituka ng manok ano pa. Pag binuhusan mo ng mainit na tubig, 'di ba yung parang sumisikip? Ganon. Ganon din bituka ng tao. Ganon. Kaya kailangan ano inyo kagad ng ng isang malamig na pagpapahinga. Okay, Chairman? Okay. Batiin ko lang yung mga nanalo doon sa naganap na halala sa National Press Club kahapon. Nanalo yata yung ating pong kaibigan na si kasama sa pamahayag po sa Philippine News Agency, PNA. Sino? Si June? Si Abasola. Boying. Sino? Boying Abasola. Si Boying. Boying Abasola. At Oy, congratulations. Oy, sana pagkapanalo mo, yung mga nawalang mga miyembro ng NPC. Ibalik mo. Sana maibalik mo kasi masyadong mabigat yung P for renewal. 2000 yata ngayon, 2004 na. Dati 1-2 lang. No? Matagal na rin ako nung kay pa rin ako kay Jerry Yap. Kay Jerry Yap. Hanggang ngayon, di na rin ako nagpa-renew dahil ang tagal na eh. Naman masyado. Ang tagal na. At marami nagre-reklamo mga miyembro. Anong taon ba si Jerry Yap? 20 2011 yata yung sa akin eh. 2013. 2013. Yung sa'yo, ay nauna pa na ako naging membro. 2013, oo naman. 2013 ba? 2012. Hindi, 2013 nga. 2013. Hindi ko eh. Hindi ko na pinarenew. Dahil nga medyo mabigat-bigat sa bulsa.
At marami mo nagreklamo mga miyembro na ika nga wala mo po tinatanggap na benepisyo kundi solo ano lang, yung kumbaga sa'yo mga ika nga mga sikat, mga nandiyan sa MPC. Sana nga pagkapanalo ni Boying, ika nga mapag-aralan nila, no? Yung sinasabi nga pagbabago sa National Press Club. Okay. Abay, sana naman, yung pong presidente ng National Press Club na si President Boying Abasola, ay sana ganun nga ang gawin, no? Ganun ang gawin. At ibalik po, kasi isipin mo, 600 na lang. 2,000 plus yan. Okay. 'Di ba? Ano kaya dahilan, ano? Nasaan yung nasaan yung ibang miyembro? 'Di ba? Ba't mga nagsiwala? Oh. At hindi mga nag-renew? Tayo nawala na rin. Tayo nawala na rin eh. Kung may babalik ika nga medyo mababa para din sa mga miyembro, no? Sana magawa ng paraan para ika nga mas marami kasi imbis na dumami, pakonti, no? Ito pa, Chairman. Hoy. Ito matindi. Ito kumbaga sa ang Pilipinas kasi habang naglilibang, Hoy. ang mga Pilipino, merong mga nag-aabang. Kasi yung China, target kubkubin yung silangang bahagi ng Pinas. Ba? Matindi talaga, no? Silangan na. Oo. Ito malinaw yan. Naglalaro. Sa tawi-tawi. Pagkatapos na sakupin ang ilang bahagi ng West Philippine Sea, Chairman, target naman umano ngayon na kubkubin ng China ang silangang bahagi ng bansa na nasasakupan ng Pacific Ocean. Hoy, malinaw na to. So, ibig sabihin, para tayong nilalambat na. Mga pangswa. Siyempeng mga pangswa eh. Pangswa, Ay, nako. Habang ang mga Pilipino nakatutok doon sa pinasusukong Kibuloy na Abuloy, ano ba? King Abuloy, Kibuloy. Kibuloy. Abay nagsasamantala na naman ito. At ang papasukin pa yung Pacific Ocean, abay kakaiba na ito. 'Di ba? Ito ang tingin ni ACT-CIS Representative at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Matapos mamataan ang ilang barko ng China sa naturang lugar. Saan yan? Sa kabila. Kabila naman. Sa kabila naman. Sa tawi-tawi. Hindi, sa kabila. Kasi 'di ba dito West Philippine Sea. Yung kabila kasi, yung sa nasasakupan kasi nito, yung mga kasiguran Aurora, Baler. Yung kabilang dagat na yan yung tinatawag na Pacific Ocean. So, diyan naman sila ngayon bumabanat. Para baka sinasabi mo, parang gusto nyo, lalambatin nyo na. Nuknukan kayo ng pang. Tindi nyo talaga, mga inchik. Ayon kay Congressman Tulfo, noong March lang 2 barko nilang China, ang mga research vessel ang naispatan sa Benham Rice. Tapos, dito lamang nakaraang linggo, isang research vessel na naman nila ang naispatan sa Catanduanes. Tapos, tumakbo pa patungong Samar nang makita ng mga otoridad. Dagdag pa ni Tulfo, wag sabihin ng China na napadpad lang ang mga barko nila dito sa Eastern Sea border natin. Bugok! Mga bugok kayo! Kasama na yung presidente ninyo. Pati ba naman kami paglolokohin nyo pa? Huwag mo sabihin napadpad kayo sa Pacific Ocean. Samantalang nandirito kayo sa West Philippine Sea, malilipat kayo sa kabila. Mga kabugokan ninyo. Di ba? Pero sa totoo lamang po, gusto kong gisingin ang bawat Pilipino. Gusto kong gisingin ang bawat isa. Diyan natin dapat makita ang pagiging Pilipino. Nagkakaisa. Pakatandaan ninyo, isang bansa tayo. Di ba? Isang bansa, isang Pilipinas. Isang Pilipinas. Di ba? Di ba? Karagdagan pa, itong mga no permanent address. Kilala mo yan? No permanent address?
Lagi kasi nasa bundok eh. Nagtatago. Yung N, hindi na nyo yun. Oh. No. No permanent address. Hindi na nakikita. Ba't kaya gano'n, no? Pagka, Ha? wala ka pagtataka, kapatid. Pero, sige, tuloy mo. 51 na no permanent address member ang nagbalik loob sa pamahalaan. Ay, maganda yan. Kasi at para sa kapayapaan. Diba? Bakit kamo? Kasi yung ating mga magagaling at magigiting na mga scout ranger. Ha? Ha? Sige. Hindi sila makaporma dahil sinusuyod na ng Scout Ranger natin ng AFP o Armed Forces of the Philippines ang kabundukan ng Pilipinas. Oo, dapat. At sana, eto chairman, isabay na rin yung mga Chinese na sabi nilang magtatrabaho sa Cagayan, Bali, dito sa may malapit kasi yung kabila nun, Batanes Island na eh. Okay. Diba? Wala naman trabaho dyan. Uy! Ang daming Chinese dyan. Ano ginagawa ng mga Chinese? Kasi simulat sa pool na magkaroon ng na may namataan na 100 militia vessel dyan sa West Philippine Sea, baka hanggang akala ninyo, hindi yan nagbababa ng mga Chino, nagbababa po yan sa gabi. Ang hindi ko lang alam, sino ang nasa likod niyan? Oy! BI! Diba? Sino ang nasa likod niyan at sino yung kumikita dyan? Sino? Yun, sa BI. Si Eddie. Hindi si Eddie. Eddie ako. Diba? Oo nga. Diba parang nagkadikit-dikit no? Yung mga estudyante, mga inchik, marami dyan. Dahil hindi naman makakapasok yung mga bugok na tsekwa na to kung walang sumusulsol. Yun. Tama ba, Sergio? Kung walang pira-pira. Diba? Diba? Kumbaga sa Saudi, kung walang pulos, walang transaksyon. P pulos, P transaksyon. Yun. Arabic yun, Chairman. Sabi nga, pera-pera. Yung binanatan ko na yun. Sabi nga, kung wala pera, wala. Wa pera? Wish. Nga. Kaya nga. Okay, Chairman. Ibig ko lang ipakita sa inyo yung aking pong nagawang pag-interview sa isa pong magaling nating bagong chairwoman na po ng Barangay 15 Zone 2 dyan po sa District 1 na nakausap po natin noong Sabado at alaman natin po lahat po ng kanilang mga plano kaya po mga ginagawa regarding po sa kanilang pong barangay. Ito po panoorin po natin yung ating pong pag-interview kay Chairwoman Rosemary Dabu na po. Tama po ba, Chairwoman? Ito po yung Sir Chot! ng dating ama na si Ed Abu. Ngayon siya naman mamamahala bilang Chairwoman. Anak po ito ni dating Chairman Eddie Abu. Ngayon po yung tatanungin natin regarding po sa kanyang mga activities po ng kanyang programa dito sa barangay nila. Ano ba mga isasabi niyo sa yung mga magandang programa ng tatay niyo na gusto niyo pagpatuloy? Lagi. Okay lang? Yun nga po mula nung nakausap po natin kasi po talagang bagamat sinasabi po natin bago lang siya sa pananungkulan, ngunit dala lang kanya pong ama dati pong chairman dyan po sa Barangay 15 Zone 2 natutulungan siya, nagagabayan para po sa mas lalong ikagaganda at kaayos ng kanilang barangay. Yung nga pong street light at yung mga kabataan na mga pasaway na alanganing oras nasa labas pa, kayo ka lang pong pinauwi at pinasasara yung pong mga naglalaro ng mga video game dyan sa mga net,
kanila po nga binibigyan ng oras para ika nga masawata yung mga bata na alanganing oras na nasa kalye pa. Po. Yan po yung po nga marami pong bagay na ika nga nais gawin ng ating po nga bagong chairwoman na yan na si Miss Dabu, no? Na ika nga kanyang gagampanan na yun po sa ika nga para sa kabutihan po ng kalang mga nasasakupan niya po sa may Saragosa, Delpan, no po. Sige po, chairwoman, at patuloy pong gampanan yung tungkulin. Ako po ay handang tumulong sa ikabubuti po ng inyong barangay. Okay? Ito po, no? Ito po, tuloy-tuloy po tayo, no po? So, paghanap kay Kibuloy, tuloy-tuloy. Po, hanggang ngayon, sakit talaga ng ulo ng PNP at DOJ, no? Sumuko ka na. Bakit kaya hanggang ngayon, ano kaya mga intelligence ng PNP? No sabi po? sabi ng NBI. Oo, nako. Sumuko ka na, Abuloy. Kibuloy. Ay, nako. Ito po, hinayag po ng Philippine National Police na tuloy-tuloy pa rin po ang effort sa paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ, KOJC, Leader Pastor Apollo Abuloy, Kibuloy. Ano po? Wag pong Abuloy kasi lagi rin nakalahad ng kamay. Sagot ito ng PNP, sila naging pahayag ang Senador Risa Ontiveros na may failure of intelligence sa pambansang pulisya kaya hindi mahanap-hanap si Kibuloy. Pahayag po ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Pajardo, patuloy lang biniberipika ang impormasyon na tanggap nila sa posibleng kinaroroonan ni Kibuloy, no po. Sa katunayan nito pong April 15 ay may isang lugar na pinuntahan ng pulisya katuwang po ang iba pong mga law enforcement agency dahil sa umani namataan doon si Kibuloy. Hindi rin niya limitado sa Davao City ang paghanap sa pastor. Kasi po dyan po sa Davao ay talaga pong ikangay. Sabi nga po, meron nga po nagkukubli dyan po sa ating pong pastor na po. At siyempre, Chairman, Uy. matapos mabigo ang otoridad na makita si Pastor Apollo Abuloy, Kibuloy, sa ginawang manhunt operation kahapon sa ilang area nito sa Davao, ay nanawagan na ang National Bureau of Investigation Davao na sumuko na ito. Pero ako po'y nagtataka. Bakit? Alam niyo, pasensya na ho kayo kasi si Ferdinand Nota mapaglaro ang isip. Pasensya na ho kayo. Mapaglaro po kasi ang isip ko kung bakit napakaraming notorious ang madaling nahuhuli pero si Kibuloy di mahuli-huli. Yun. Marami pong mga tinatawag na hindi ba kailangan natin si Abner Apuang? Yan ang magaling. Yung aking kaibigan. Kasi kung natatandaan mo, Chairman, baka kasi kailangan natin si para kasi wala na yata tayong magagaling na bounty hunter. Kasi sumuko na Kumbaga saan, nabigo na yung ating mga magagaling na national investigation dyan sa Davao. Nabatid na tinungo ng NBI Central Mindanao Regional Office ang Prayer Mountain at Glory Mountain ni Kibuloy sa Tamayong, Kalinga, Davao ay hindi ito tatagpuan. Hindi kaya talaga kailangan natin siya. Kasi si kung di ako nagkakamali, ito napakaling nito kaibigan. Si let's say gawin ko na lang AP, no? Abner Apuang, no? Si Mr. AP. Magaling ito, Chairman, manghuli. Kahit na nandoon ka pa sa lubluban ng daga at kalabaw, at magkulay magunyango ka, mauhuli ka kasi magaling nga ito. No? Pinapanawagan na kasi ng NBI na bay sumuko ka na. 'Di ba? O hindi kaya kailangan nating kumuha ng isang Judas Iscariote. Ba't hindi kaya natin bigyan ng medyo malaki-laking halaga para may magtaksil? Ganun nga. Kasi pagka may na-involve na pera dyan, sigurado may mga magtataksil dyan. Di ba't ang sabi niya ang sabi ni Pastor?
Sabi ni Pastor na siya'y anak ng Diyos. Tama ba? Oo. At ang Diyos ay sumasa kanya. Tama? Oh. At yung patawarin ako ng Panginoon. Pero ito yung inaalimbawa ko lang, Sergio. Ha? Di ba ang tumarantado, pangit naman kung tumarantado. O tatawag na ano tawag doon? Ay pagtatraidor. Pagtatraidor sa iyong amo. Yung malapit sa Panginoon. Di ba? Di ba? Di ba? Malapit sa Panginoon. Kailangan ganun ang mangyari siguro. Kailangan, sasabihin ni Kibuloy, dahil lang ba sa isang halik? Halik ni Judas. Dahil lang ba sa isang halik, ipagkakanulo mo ko, parehas tayong pastor? Eto pa nga kapatid Pastor. Ang pastor dinadala ang salita ng Diyos, hindi mga bala at mga baril. Ba't hanggang ngayon di pa nga ikangay na nare-revoke yung ikangay mga baril ni Kibuloy, no? Samantala kung ordinaryong tao mayroong baril, nako, huli ka agad. May baril pa. Samantalang nung panahon ng Panginoon, tabak lang. Tinabak pa yung tenga, binalik. Di ba? Pag hindi ka pa sumuko, baka hindi ka na makabalik. Di ba? Pero kung talaga naman, kung buhay lang si Mayor Lim, baka magkaroon ng 24 hours lang yun. Ayun, may kasagutan na. Chairman, diba? May kasagutan na si Erwin Tulfo. Ang sabi niya, ayon sa mambabatas, I'm sure na nagsosurveillance na ang mga yan at gumagawa ng plano kung saan sila maglalagay ng man-made island para gawing base ng People's Liberation Army. Nako! Parang mga magnanakaw na basta nalang pumapasok sa ragatan natin ng walang paalam, ng walang pakundangan, Chairman. Kaya bago isa katuparan ang pagsakop nila sa ating teritoryo, dapat mapigilan na sila ngayon ng ating mga sandataang lakas. Matagal na dapat gawin. Bakit ngayon lang? Diba? Nasa Pacific Ocean na po sila. Pinabayaan nyo yung lumaki yung sunog bago nyo apudahin. Dapat yung pa lang. Magbaba ng mga Chinese diyan sa Cagayan, hindi sa Cagayan de Oro, Cagayan Valley, diyan sa May Ilocos, abay pumapasok na po sila sa Pacific Ocean, sa kabilang paanig ng ating bansa. Ano bang ibig nyong sabihin dyan? Dapat yan, itaboy nyo lang ngayon pa lang. Di ba? Dapat. Ano ba tawag dyan? May tawag dyan Matangpi. Matangpi. Matampi. Matampi ang tawag dyan. Matampi. Ang tawag dyan. Sige, paliwarin mo ano ibig sabihin nun. Ano gagawin doon para maitaboy ang mga hinayupak na yan? Kasi dapat pa, Chairman. Dapat, ngayon pa lang, itaboy mo na. Dahil kung hindi mo itataboy yan, ngayon pa lang, abay, lalong gagawa ng hindi maganda yan. At, tama yung sinasabi ni Congressman Tulfo. Na magtatayo sila ng People's Liberation Army diyan sa lugar ng Pacific Ocean. Ngayon, ibabalik ko na naman yung panahon ng Hapon. Ganyan na ganyan ang strategy. Ganyan na ganyan ang strategy. Kaya kayo, kung ginagawa nyo kaming bola at ginagawa nyo kaming bolang mga bugok kayo, abay, sana naman, hindi po mga bobo yung aming mga armed forces. Hindi po mga bobo yung aming armed forces of the Philippines, ang aming mga general, ang aming mga general, hindi po sila mga bobo. Buti, magaling yung DND natin na si Gibo. Magaling po, magagaling. At talagang lumalaban at talagang nanindigan ng yung lugar na yan ay dapat talaga natin. Kaya nga po, pasensya na kayo dahil ako po yung ang isip po ni Fernan Jota malikot Kasi hindi pa paano makakababa
ang mga milisya na to sa Cagayan nang wala man lang umaharang. At paano makakapag-stay sa Cagayan na isang damukalang Chinese dyan nang walang sumisita ng anumang bagay para dun sa tinasawag na entry visa? Di ba? Okay, at paano nagkaroon yan ika nga ng Anong meron? di pera. Ha? Pera lang yan. Sabi niya, itong sino kaya nakaganito sa mga gobyerno nito na ika nga itapalan ko lang ika nga mga dalag-dalag sa mukha. Pera. Oh. At sino kasama dyan? Ay, di si Eddie. At saka si Pati. Oh, si Pati. Combine yan, magkatugma yan eh. Okay, Chairman. Hoy! Ito po, 500 pasaway ng mga pulis, sinibak. Naku, Tanggal ba sa serbisyo o sinibak lang? lilipat lang. Pero sa katotohanan, sinibak. Sabi sinibak. Sa pwesto. Sa pwesto. Pero lilipat kita sa Cavite. Nasa Maynila eh. Ganon ang desisyon. Di ba? Nasa 500 pulis, National Capital Region Police Official, NCRPO, ang sinibak sa pwesto at naparusahan sa pagkakasangkot sa mga regularidad at mga illegal na droga at sinagawang internal cleansing ng Philippine National Police. Ang second challenge here in Metro Manila, particular in NCRPO, is the Dikonoron o yung po mga tao natin na committing shenanigans or yung mga kalokohan nilang ginagawa, sabi po ni Police Major General Jose Milencio Nartates. For the information of everyone, I have dismissed for the 9 months, I have dismissed a total of about 500 PNP personnel at the same time, punished for several offense ranging remote forfeiture for pay as well as suspension ng mga 500 din. Dagdag pa ni Nartates. Kaugnay nito, kasama na po sa mga naparusahan ng 16 na pulis na positibo na surprise drug test. Pinakamataas dyan po ay yung pong kernel, sabi po ni Nartates. Nabatid po ng Agosto na nakarang taon na ipa-relieve ang pong NCRPO sa pwesto si Caloocan Cesar Hirante Noy Hepe ng Mandaluyong Police matapos po magpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Nagsagawa ng random drug testing sa Camp Bagong Diwa, Taguig. Nasa 22,000 na mga pulis ang NCRPO na naka-assign sa 5 police district: Quezon City Police District, Manila Police District, Southern Police District, Eastern Police District at Northern Police District. It's a very unfair for those 95% na gumagawa ng mas mabuti na pulis. 5% lang po sila, yung range from 1% to 5%. Yung pong ang greatest lang challenge natin para mapanatili pong maganda ang image at the same time magbabago ang Philippine National Police, sabi po ni Nartates na po. Sana nga po, kung ganyan po, na meron pa rin mga, hindi po maalis yan, may mga pulis na bugok pa rin ang kakasulukuyan. Kasi, alam mo, Chairman, sa isang piling ng saging, hindi naman lahat kompleto. Meron ding bulok. Di ba? Pag silaman mo yan sa mga matitino, baka mahawa, maging bulok na rin. Kaya at dapat Chairman, sa patuloy na pag-uusap natin at sa patuloy na pakikipagtalaktakan natin, abay yung pagpapatrolya po sa West Philippine Sea, paigtingin ng Philippine Coast Guard. Dapat! Ha? Dapat! Paigtingin ng Philippine Coast Guard ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ipakita sa China na hindi matitinag kahit bugahan ang nakamamatay na tubig. Huwag susuko. Gaano man karami ang umaharang na China Coast Guard at Chinese militia vessel. Ha? Dapat. Dapat naman talaga eh. Dapat. Diba? Dapat natin tayuan yung pong lugar na yan kasi kaya po pinipilit kubin niya ng China kasi po maraming resources na makukuha dyan. Na po, lalo po yung langis na kailangan natin bansa kasi tayo po bumibili ng langis sa iba't mga bansa eh. Nagsasani po ng kahirapan ng Pilipino. Kung yan pong lugar na yan, no? No? Hindi pa. Madi-develop natin po yan, no po, ng ating bansa. Hindi na tayo bibili pa ng mga gasolina kung anong pong bagay dyan sa iba-ibang bansa. May sarili na tayo. Kung nakaraang linggo,
nakaranas naman ng panibagong pangaharas ang barko ng Philippine Coast Oo, dalawa pa. at ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. 8 beses na nakamamatay na tubig ang BRP Bagakay ng PCG at binugahan din ng tubig ang BRP Datu Bangkaw ng BFAR at saka binangga, Chairman. Yun. Sa lakas ng pagbangga ng BRP Bangkaw, nabasag ang salamin sa unahan ng barko. Tinamaan din ng pambobomba ang communication at navigation system ng dalawang barko. Ha? Ganun sila ka-agresibo. Oy. Di ba? Pero sabi nga nila, kahit na sa tao, di ba, Chairman? Kahit sa tao, may hangganan pagmamalupit. Di ba? May hangganan. Diba? Di lahat ng araw, oras, at panahon, lagi nasa inyo, mga bagay na ganyan. Ayun. At sa kabila ng mga nangyari, sinabi ni Philippine Coast Guard na wala silang planong gumanti sa China. Kahit very fatal ang nangyari. Hindi raw sila duwag, gaya na katulad na sinasabi ng marami. At ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela, tatalima sila sa payo ni President Ferdinand Marcos Jr. na manatiling professional at hindi gaganti sa pambobomba ng tubig. Oy! Ha? Sumpitin nyo! Ano ba yung gagawin natin? Sumpitin nyo ng munggo. Di ba? Oo, munggo lang para yung mga timal lang yung mga hilayo pa ngayon. Magsumpitan natin ng munggo. Pero, alam mo, kahit na ginaganya tayo ng China, pero marami pong mga bansa sa buong mundo na handang sumuporta sa mga Pilipino. Unang sa lahat, yan po nga United States, China, Japan, Taiwan, yan mga handang tumulong sa atin dahil sa nakikita nilang panggigipit, pangaharas ng China na yan, no? Kasi yan talagang gustong-gusto niyan unahin yung Taiwan Hindi at lang nila mapasok. At dahil, Chairman, sa pinag-uusapan nating heat index, daw pong pagpasok, sabi ng Pag-asa, Chairman. Kailan? Yun daw pong pagpasok ng tag-ulan ngayong buwan, madidelay. Parang ng babae, na-delay Madidelay? Oo, bakit kaya? Baka delay din nila. Parang parcel. Oo. Tsaka parang flight ng eroplano. Kaya nga, nagkakaroon na na-delay. Oo. Dahil sa epekto daw El Nino, phenomenon, Chairman, panahon ng tagtuyot and madidelay ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa ay sa Pag-asa. Karaniwang pumapasok ang tag-ulan sa unang linggo ng buwan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo, pero dahil sa epekto ng El Nino, delay ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Buti ng Tinayari ng Pag-asa na oras na maglaw ang panahon ng El Nino ay siya namang inaasang pagpasok ng La Nina phenomenon o maulan na panahon sa bansa. Tinagubilin ni Dr. Ana Solis, hepe ng Climatology Department ng Pag-asa, ang publiko na pagganda ng anumang kondisyon ng panahon na mararanasan sa bansa upang makaiwas sa anumang pinsala na hatid dito sa mamayan at kapaligiran siya. Nadidelay din pala. Parang no? Tapos, pag pumasok yung El Nina phenomenon, walang delay yung bagyo. Tuloy-tuloy. Dire-diretso. Dire-diretso. Meron pang signal yun. Signal number 1, signal number 2. Diba? Signal number 3. Hanggang 4 yan. Diba? Mas malakas. Pero hindi sila nagdi-declare ng delay. Bakit kaya ito meron na-delay? Diba? Ang alam ko lang nadi-delay yung flight. Delay ka ng 2 oras, 3 oras, diba? Si Mrs. na-delay. Okay, Chairman! Okay. Ito po, sa dalit po eleksyon, sa 2020, malayo pa, pero nagiging mainit na, labanan na paglalaban ng mga Duterte at Marcos, nakakita po ni House Deputy Minority Leader at Teacher Party List, Rep. Franz Castro, na magiging mahigpit na labanan ng 2025 election na lalong titindi pagsapit po ng 2028 presidential election.
Pahig ito ni Castro na sa gitna po naglalantad na lumalalang alitan sa pagitan nila First Lady Lisa Marcos at Vice President Sara Duterte, ani ni Castro. Refleksyon ito sa lumalaking banggayan sa pagitan po ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Kaugnay nito ay pinaalala naman ni Castro na First Lady na siya ay hindi elected official, kaya walang mandato na dapat walang say na namamalakad sa gobyerno. Din ni Castro na bahala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung gusto niyang manatili sa kanyang kabinete ang isang Vice President na tela gumagalaw ng pailalim kontra sa kanya. Yan po Alam mo, sa totoo lamang yan. Dahil ito yung nalalapit na, kung di ako nagkakamali, by October. Filing. Nagkakaroon na ito ng kumbaga sa moro-moro. Ako Alam pa. mo yun, yung gapangan. Di ba? Gumagapang na po sila para mga hapon. Di ba? Meron pa nga ako nakikita dito. Pwede ka naman bumati ng Happy Fiesta kahit wala yung mukha mo. No. Di ba? Ba't kailangan bumati ka, nga tapos natin yung mukha mo. Diba? Tapos magbibigay ng konting pabuya, nandun din yung mukha. Pwede ka naman bumati ng Happy Fiesta. Di ba? Lagay mo yung pangalan mo. Hindi yung pati yung mukha mo, ilalagay mo. Di ba? Kasi yan na po yung tinatawag na very simple campaign. Tama ba? Very simple campaign ang tawag dyan. Na bumabati po ako, pero pag sinita mo, sabihin sa'yo, bakit? Pagbati lang naman yun Di ba? Pagbati lang naman yun yun nga lang, nandun yung mukha mo. Di ba? Pero may tawag doon. Ano? Kapalmuks. Matindi, no? Oo, kapalmuks ang tawag doon. Layo pa kasi ng eleksyon Kung diba? alam mo sa panunungkulan talaga sa pamahalaan, kung talagang gusto mong manungkulan na nasa puso mo't isipan, hindi kaya magandang tumulong na hindi naman kailangan nandun pa yung mukha mo, no? Na ibinibigay mo yung tulong, no? Ano ang purpose mo? Bakit nandun? Kasi para malagay sa isipan, maprograma sa isipan ng mga botante, ay ito pala si ganito tumutulong, ganito, ganyan. Pero sa katotohanan po, bahagi lang po yan ng isang political motivation na po. Very simple campaign. Yan ang ginagawa. Para sa mga ganong bagay. Di ba? Alam mo naman ang Pilipino, pagdating sa mga ganyan, kababaang loob na tinatawag. Diba? Okay, Chairman. Okay. Mayroon pa. Sige. Po. Ito naman po tayo na po. Sabi nga, kung si Kibuloy, hirap na mahuli. Paano kaya si Bantag? No? Di ba? Sino? Si Kibuloy, hirap na mahuli. Ito pa, na isa pa rin po na si Bantag. Hanggang ngayon, hindi pa rin mahuli. Si General Bantag. Di ba? Ano ba naman, ano ba yung sayang yung pondo ng intelligence natin? Nasaan ba talaga kayo? Nasaan ba talaga kayo? Di ba? Nagmamakaawa na Sumuko ka na. Si Kibuloy, tapos ito naman si Bantag. Sige. Ito, ano po? DOJ, may idea na lang po, posibleng kilaro ni Bantag. Hanggang ngayon, hindi nyo pa nga mahuli-huli kung asan. Ito, naniniwala ang Department of Justice, DOJ, na masasawatan na rin po ang wanted na dating hepe ng Bureau of Correction, Bucor, na si General Bantag. Sa Malacanang press briefing, sinabi po ni DOJ spokesperson, Assistant Secretary Miko Calabano, na may ID na sila kung saan nagtatago si Bantag at mahuli rin ito sa lalong madaling panahon. Tagal na ng panahon, hanggang ngayon hindi pa nahuhuli. Nagpapatuloy niya may manhat sa mga otoridad at hindi po dapat mainip ang mga publiko. Naku, inip na po kami. Si Bantag ay wanted po sa batas matapos itong iturong mastermind umano sa pagpaslang sa broadcaster na si Percival Mabasa o mas kilala bilang Percy Lapid noong 2022 at inmate na si June Villamor. 2022. 2024 na tayo. Papasok na po tayo sa 2025. Nagmamakaawa na Sige naman na. Sige naman na. Tama diba? na. Huwag natin magabulan. Saka ang laki ng pondo ng intelligence natin, no? Pero bakit nga, no? Hindi naman kaya, kunwari, nakita na. Nakita mo na. Sir,
Sumaludo pa. Alam ba naman yan? Ako, paano nyo mahuhuli? Kapag nakita nyo, may mga saludo pa. Bibili ho kayo kape. Kape muna tayo saan? Doon, sa Manila Hotel. Bibili kayong kape? Okay. Meron tayo 5 minutes, Chairman. Okay. Okay, sige, paalam tayo. Hoy! Binabati ko po yung mga taga Santa Monica. Na po, sa kanila po naging kapistahan kagabi. Na po, kahapon. Ano? Naging masaya at maayos. At salamat, naging maayos naman yung pagdiriwang nyo ng kapistahan. Sana patuloy na maging mapayapa at maayos yung lugar ng Dagupan Tondo. Na po, yung aming pong Paris Priest na si Father Bobby de la Cruz. Maraming salamat po sa maganda nyo pong pagpasaayos na pong kalsadang sayaw na po na ginanap noong Sabado ng hapon. At syempre, maraming salamat po sa sumubaybay po sa amin ngayong araw ng Lunes, Mayo 6, no? Araw po ng Lunes, maraming salamat po doon po nga sa sumubaybay sa Alerto Balita at Sulyap. Maraming salamat po, no? At doon po naman sa mga kababayan natin, ang isa lang po ang inihiling ng programa ng Alerto Balita at Sulyap dito po sa Elizalde Broadcasting, yung pong maging alerto tayo. No? Maging alerto tayo sa lahat ng bagay. At syempre, isa lang din pong hinihiling ng Elizalde Broadcasting na sa lahat po ng programa namin, i-like nyo po kami, i-share nyo kami, i-subscribe nyo kami sa aming mga YouTube channel at Facebook channel. At ganoon din po, pakipindot ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga programa at antabayanan po ninyo ang susunod na programa ni Tita Mel Elizalde, ang Kadiskarte, mamaya pong hapon. Chairman. At kami po sa pamunan po ng Elizalde Broadcasting, kami po nakikiramay sa pagyayab po ng aming kapatid na si Ed Zacarias na po, na ngayon po nakahimlay dyan po sa may Malayan Funeral dyan po sa may Pasay. Sa lahat po ng mga kapatid namin sa pahamayag na kaibigan ni Paring Ed, no? Alam mo, napakagaling na tao. Napakagaling na tao, napakabait na tao. At isa sa mga naging kasama natin sa online news na si Ed Zacarias, si Saki. Saki. Sa bagay, kung ako naman ang tatanungin, sa edad niya, blessed na talaga. Oo. Blessed na talaga siya at malaking pasasalamat. Sana nga maging ganun din yung maging ganun din yung aking edad. Ako rin, ganun din. Blessed ka na kumbaga. At malaking pasasalamat mo na sa ating mahal na Panginoon dahil nabigyan ka ng 80 mahigit diba? 80 mahigit na edad na ganun ka kalakas. But anyway, maraming salamat po. Ako po si Fernan Hota. At Desto na Sulyap na nagsasabing God bless.